Kausapin natin si DICT Secretary Henry Aguda. Secretary Aguda, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning, boss, mga bossing ko, bossing Tunying, saka bossing Jerry. Saka sa mga nakikinig sa inyo. May reklamo tong si PCO Secretary Dave Gomez Combachero, di ba? Oo. Ang sabi niya, meron po kasi nagpapakalat ng ano yung kumakalat na fake news. Magdedemanda pa yata eh. Oo, may... Si Secretary Dave Gomez, nakarating na po ba sa inyo yan, Secretary? Oo naman, minomonitor namin yan. Yan yung sabi, magkakaroon ng parang energy holiday or something. Yes, tama po. Oo, so ulitin ko lang yung sinabi ni PCO at saka ni PNP Chief na yan ay violation ng Article 154. Doon po sa Revised Penal Code, may parusa po yan na kulong. Yan yung nagpapakalat ng kasinungalingan, yung nagsasabi na wag sundin ng gobyerno, yung naglalabas ng mga, kunyari, anunsyo sa government, pero hindi naman pala. Ang masakit pa niyan, dahil digital ang ginamit, yung 1 buwan na kulong, magiging 6 na taon kapag nahuli namin yan. Dahil cyber... Yung 1 buwan na kulong, magiging 6 na taon? Oo, dahil pagka pinagsama mo yung Article 154 at saka yung Cybercrime Prevention Act, hinahabaan niya yung yung parusa. Kasi kapag yung krimen ginawa mo online, mas humahaba yung parusa. Pati ho yung nag-share, Sec, kasama? Ay kapag naman yung nag-share ay napatunayan na nung share niya, in-accelerate niya at pinadami pa niya, ay mas mas may problema yon. Yun, siyempre ang dapat nating habulin yung original, na nag-post. May kakayahan ba tayo nun? Kaya ba nating i-trace kung sino ang original? Ay, oo, kaya yan. Actually, yang nabanggit na kumalat, natumbok nyo na ba? Natumbok nyo na ba kung sino ang original dyan na nagpakalat? Ay, under investigation pa lang yan. Pero meron na kaming evidence preservation kay Meta. So ito nga yung babala namin sa mga tao na gumagamit ng social media. Kapag po may lumabas na post ng ganyan, na-preserve po yan ng mga social media platform. At hindi po, hindi nakakalimutan sa social media yan. So, bigyan nyo lang ng mga ilang araw yan at mahahabol na namin kung sino yan. Now, ang tanong na lang dyan kung nandito ba sa Pilipinas o nasa labas ng Pilipinas. Yun nga, Kung nasa labas, paano yun? Ay, kung nasa labas, mas mahaba-haba lang yung proseso at may involve dyan ng Interpol. Depende na kung saan bansa yan nagmula. Mas madali kung nandito sila sa Pilipinas at sandali na lang natin ipabarangay yan at saka papulis. Kapag nasa labas, kahit basta't Pilipinong nasa labas, gumagawa nito, kayang habulin ng batas natin. Oo, pero makikipag-coordinate tayo dun sa law enforcement kung saang country siya nandun. So ito'y... Pero kaya, basta matukoy natin kung sino. Yung pagtukoy na ito, Sec, madali ba? Kaya ba, halimbawa, may biglang lumabas ngayon na fake news, tapos may nakapagreklamo kaagad sa inyo, within 24 hours ba kayang matunton kung sino itong original kanino nanggaling yung original post na yon? Within 24 hours, ang kaya muna namin gawin is kasi ang inuuna muna namin is matanggal yung post. So within 24 hours, nakafocus kami dun sa containment of the post, i-demote siya, tapos tatanggalin. Yung law enforcement follow-up, siguro medyo mas matagal-tagal ng konti. Pero dahil nga naka-preserve naman yung ebidensya, medyo relax lang sila at madadampot sila nila, Chief. Siyempre, dadaan kami sa due process. Hindi naman pwedeng basta-basta kunin lang. So, dadaan yan sa proper due process. May maayos na ho ba tayong koordinasyon sa Meta, sa Facebook na sa ganito na pag nagsumbong ang gobyerno
nag-report ang gobyerno, kaagad silang uma-action? Oo naman. Actually, before this interview kagabi, nag-uusap na rin kami ni Meta. Ni Mark hindi lang kasi naman- Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg ba kausap Hindi niyo? naman, hindi na. Shout out tayo kay Attorney Gio. Si Attorney Gio, medyo Attorney Gio. masipag talaga siya. Siya yung naka-assign dito sa sa Pilipinas. So, nagre-report na sila sa amin. Ang kagandahan niyan, ang pinabalita nila, hindi lang yung isa na sa akin nakalusot yan sa filtering nila. Kasi si Meta, may sarili na siyang community standards. Opo. Ang kagandahan niyan, sila mismo nagsasabi sa amin, ilan na yung na-take down nila proactively. At sila rin naman, sasabihin nila, nako, pasensya na, may nakalusot na ganito. Tinitimbrihan na nila kami. Ang kagandahan yan, proactive na sila naghahanap. At dati kasi, sasabihin namin, preserve niyo yung ebidensya. Sila ngayon, on their own, pine-preserve na nila. Mas maganda yung yung relationship natin ngayon with Meta. Nakiki-cooperate na sila. Natatakot sigurong ma-demanda kasi nadali sila sa US Talo sila sa US Naka 2-0 na sila doon, di ba? 2-0 na doon. 2-0 talo. Oo nga. Naka 2-0 na eh. So, ayaw nilang mag 3-0. Hindi, totoo yun. Kailangan, ang totoo nun, kung magiging maganda lang yung ugnayan, especially laban dito sa mga fake news, sa mga At deep kung fake. magiging cooperative lang din sila, di ba? Saka yung Sek, yung lagi nating para na nga tayong sirang plaka na alam naman na nila na fake. Alam naman na nila na fake yun, mga nagbebenta ng kung ano. Ang daming naloloko mga ginagamit yung mukha ni RSA, mukha ko, mukha ni Jerry, mukha ng kung sino-sino. Pero pinapayagan pa rin nila na maging sponsored post, Secretary. Dapat tantanan na nila yun Dapat managot nga sila dun Ay, nako, ako nga, meron akong isa. Pero in fairness to them, sila rin ang nagpadala sa akin, sabi nila. Pero binerify nila sa akin kung ako yan. Sabi ko, definitely hindi ako yan. Tanggalin nyo na. Pero sila, mas aktibo sila. Ito lang ang problema natin. Pag may nakalusot, yun din ang sinasabi ko kay Meta, kahit na 98-99% pa natatanggal nyo, yung 1% na makalusot, tumatalo ng platform Tama. Tumalo na ng platform, wala na silang control. So maghahabol na sa ibang TikTok, platform. sa YouTube. Tama. Oo. So ang solusyon, itong May, ino-organize namin itong May, social media summit kami. Sila lahat yan, magkakasama. Kasi ang itatakal naman natin is yung cross-pollination across platform. Dapat, pag may content na pinagbawal sa isa Meta, alam na dapat ni YouTube o kaya ni Viber o kaya ni TikTok na huwag nyo nang kakargayan dahil napagbawal na sa isang social media platform. So, sinusubukan ko sanang mag-agree sila na mag-create ng parabang ad council board o kaya KBP, parang ganon. Tapos mag-self-regulate sila among themselves. Kasi ang hirap nung parabang whack-a-mole yung laro. May pupukpukin ka ng isa, tapos may lalabas na isa. Dapat lahat sila sabay-sabay. Tama po yun. Yung huli na, ito, isa sa mga recent news na nirefute ng Malacanang, ito pong tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ano ang ginagawa ng DICT doon? Kung ano-ano na po ang balita sa social media na dinideklara ng Malacanang na fake news, yun tungkol sa deteriorating health di umano ng Pangulo. So kung maalala nyo, 2 months ago or 3 months ago ata, nangyari diyan na trace namin, na pa-take down namin yung account. Yung alam na namin kung sino yung nagkakalat niyan. So nag-usap na rin kami ni Meta kagabi. May hinihingi lang sila sa amin na isa pang dokumento. Iti-take down nila yung original account, yung nag-originate na account. So ganun talaga, kailangan balansihin mo ba yung freedom of expression. At the same time, kailangan i-take down mo yung talagang masasamang post at kasinungalingan. Pero it's a balancing act talaga. Sek, anong document yung hinihingi ni Meta sa inyo?
ano na lang yon, gusto nila na mag-file na kami ng kaso. Ayun. So, pag na-file yon, pina-process na yon, they will take it down. Yun yung agreement namin. In the meantime, demoted na yan. Hindi na magva-viral yan. Hindi na magva-viral yung pero magpa-file ba ng kaso ang gobyerno laban dun sa nag-upload po niyon? Yung nag-originate, oo. Nag-originate? Dapat yun. Ang siste dyan, yung Cyber Crime Investigation Coordinating Council prepares the forensic preservation of evidence. Tapos, pinapasa na sa law enforcement. Then the law enforcement proceeds with the proper court action. So kalaruin natin so yung nagpakalat ng tungkol sa kalusugan ng Pangulo na di umano ay deteriorating ay kakasuhan ng gobyerno. Oo. Lalo na, tanda mo, nagfo-fall yan under 154. Kasi in 154, pag nag-recreate ka ng panic, medyo may problema yon. May problema. Lalo na kung kasinungalingan yon. So, as I've said, dadaan ng due process yan dahil ayaw naman natin na kung sino man yung, let's say, honest mistake o naging opinion or what have you, dapat dumaan sa proseso. Kaya lang, kailangan matukoy para may makasuhan, may ma-identify. Na-identify na po ba ninyo kung sino ang nagpakalat na patay na si BBM o may stage 4 cancer si BBM? Yung online, so doon sa online, yung account, identified na. Now, yung physical person, yan, law enforcement action na yan. Pagka tumawid na ng offline o on the ground, mga law enforcement ang nag-iimbestiga niyan. Pero yung online account, identified. Ang problema, Sek, andun pa rin tayo sa estado na nakakapag-create ng account nang hindi naman sarili niyang pangalan ang ginagamit, ibang identity ang ginagamit, nakakapag-create ng account. Hanggang ngayon, di ba, nagagawa pa rin yan. Wala pa ba tayo doon sa point na pakikipag-usap sa Meta o iba pang platform na kapag i-require ang identity. Kung sino yung nag-create ng account, ay siya talaga. Yung verified account, di ba? Yes. Yung verified account, yun nga, gusto natin mas mabilis yung compliance. Pero ngayon, si Meta, kasi may bayad yan eh. So si Meta, so far ngayon, ilinibre na niya for all news media and news personality. Now, if you want a verified check, mag-a-apply ka sa Meta, libre na yon. Yung sinusulong namin sa kanila, dapat lahat required. Ang problema lang, sinasabi nila, yung sa usapan namin, basta magkaroon ka ng batas na lahat verified, may age verification, and what have you, susunod sila. So, ganun, bumabalik na naman kami dun sa batas. Kailangan may explicit law. So, ngayon sa Congress, di ba naka-recess ngayon? Pagbalik nila, itutuloy na nila yung pangatlong TWG na ata Hindi ba pwedeng administrative order muna sa parte ninyo in the meantime na pending yung legislation? Pwede naman, nag-file kami kaso ang nun kino-contest nila yung isang problema meron kasing decision, and alam niyo yan sa tag dito sa Dicini Doctrine. Yung sa Dicini Doctrine, for some reason, sa akin pag hindi naman kasi ako abogado, pero ako pag tinanong mo, hindi dapat nag-a-apply yan. Pero ginagamit nila yung prior restraint, parang weird, di ba? Ang prior restraint don't content, hindi naman ibig sabihin na pwede kang para bang identity theft na baliktad. Hindi mo pinotion totoo mo identity. So medyo tsaka babalik tayo doon sa usapin ng ng pagkakakitaan. Kahit papaano, kahit na ayaw man nilang aminin, pera yun pera yun yun nga Sek baliktad kung sino yung verified, gusto maging verified, siya pa ang dapat magbayad. Samantalang dapat Meta ang dapat magbayad kapag gusto nilang ituloy-tuloy na hindi verified ang mga accounts Correct. Premium dapat you give premium to those who want to be legitimate. Di ba? Baliktad So maganda yan, maganda yung example na yan. Talon ako sa roadblocks.
Sa Roblox, kakamiting namin niya mamaya umaga. Sa Roblox, baliktad eh. Pag ikaw yung bata at gusto mong mag-chat, makakapag-chat ka. Pag may gusto kang bilhin na Roblox, may bibilin ka. Now, kailangan yung magulang pa ang mag-turn off nung dalawang feature na yon. Ang sinasabi namin, baliktarin natin. Pag bata ka, naka-off na yung features na yun. Yun ang default. Tapos yung magulang, diba? oo, tama ka, dapat safety by design, safety by default. So, ganun din ang argument namin kay Meta. Dapat baliktarin nyo yung business model nyo. Anti-fake news by default. Hindi yung fake news by default, di ba? Pag fake news, kailangan mo pa bang may verifier ka pa? Tama. Sir, impose nyo na yun. Fake news yan eh. Hindi, Sek, wala kasing kita dyan eh. Mas may kita dun sa kabaliktaran eh. Eto, Sek, alam naman na natin ang pinsala ng fake news, lalo na ngayong may crisis. Hindi ho ba pwedeng i-request sa presidente na pagbalik ng sesyon, i-certify yan as urgent para maipasa kaagad yan? Ay, sigurado yan. Nasa listahan na yan ng priority. At ano naman may mga kausap kami na nag-sponsor na nung bill. Talagang because of this situation, na yan, bibilisan nila yung pagpapasa ng batas diyan. Sana naman. Secretary, maraming salamat po sa inyo. Thank you. Kayo po si Secretary, aguda talaga ha. Opo, verified yan. Verified. Talaga. Thank you po. Magandang umaga po. Thank you. Magandang good morning again. Good morning po.